Bago dumating si US President Barack Obama, nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang Enhanced Defense Cooperation Agreement para mas mapalawig ang US military presence sa bansa. Pero iginigiit ni Senadora Miriam Defensor Santiago na kailangan munang dumaan sa Kongreso ang naturang kasunduan bago ito ipatupad. Makibalita tayo kay CJ Turida. The document we signed not only manifests a deepened relationship between the Philippines and the United States, but equally serves as a framework for furthering our alliance. Ilang oras bago dumating si US President Barack Obama sa bansa, nilagdaan nila US Ambassador Philip Goldberg at Defense Secretary Voltaire Gasmin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Camp Aguinaldo. Isa itong panibagong kasunduan ng Pilipinas at Amerika na naglalayong palawakin pa ang US military presence sa Pilipinas. Dumaan ito sa 8 negosasyon na nagsimula noong Agosto ng nakarang taon bago napirmahan. It enables us to do more by making necessary equipment and infrastructures available whenever they are needed for the exercises and other activities that we do as allies. It will also support the shared goal of promoting the long-term modernization of the armed forces of the Philippines and will help the AFP maintain and develop additional maritime security, maritime domain awareness, and humanitarian assistance and disaster relief capabilities. Kabilang sa laman ng kasunduan ng pagpayag ng Pilipinas na magtayo ng infrastruktura ang Amerika sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Pero nasa jurisdiction at magiging pag-aari pa rin ang mga ito ng Pilipinas. Iginit naman ng Ambassador Goldberg na walang balak magtayo ng permanent bases ang Amerika sa Pilipinas. It will not reopen U.S. bases. It is an agreement to enhance our defense relationship. This agreement will take our bilateral security relationship to a new and higher level. Sa ngayon, hindi pa natutukoy kung alin at ilang base militar ng Pilipinas ang maaaring magamit ng Amerika. Sa usapin naman sa dami ng mga sundalo at frequency o dalas ng military activities, kailangan pa raw itong aprobahan ng magkabilang panig. Nakabatay raw ang EDCA sa Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement, kaya walang nilalabag na probisyon ang ating saligang batas. 10 taon ang initial term ng kasunduan. Nauna nang sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na dapat pang ratipikahan sa Kongreso ang naturang kasunduan. Pero ayon sa Malacanang, hindi na ito kailangang gawin dahil isang executive agreement ang nilagdaan. Dati na rin sinabi ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika na walang kinalaman sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ang panibagong kasunduan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay ng paglagda sa EDCA. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas.